Wow! Isang buong tangke ng isang bagay na napakalamig. Paano ko malalaman kung ano ang nasa loob? Hindi ko man lang magamit ang mga ngipin ko. Baka may lakas ako para basagin ang mga piraso ng yelo? Oh, kita mo? Ang lamig ay nagdadala lang ng problema. Hindi yan nakakatawa. Sige, tingnan natin. Oh, may mga pangit akong jelly beans. Hintayin Kadiri. Kaunting kasuklam-suklam. Kaya ang init ay lalo pang nagpahirap. Alam ko. Gagabigar fire kuntay sa rangeri ha. Pagkatapos ay tiyak na mabubuksan ko ito o hindi. Sa tingin ko, nabigo ang plano. Ay, hindi! Baka nga po yung makapagligtas sa aking jelly beans at may balik ito, malalaman natin. Oo, hindi. Hindi ito gumana. Oh, grabe! Ha! Ano pang hinihintay mo? Pwede mo lang inumin gamit ang straw? Napakagaling na ideya. Mary, ang talino mo. Dahil dyan, tutulungan kita. Gamit ang aking mga kapangyarihan, matutunaw ko agad ang bote mo. Oh, salamat. Sa wakas, may enjoy ko na ito. Oh, masarap ito. Ang galing. High five. Tingnan natin kung tungkol saan ito. Oh, Mary, ikaw ang magsimula. Wow! Mayroon akong isang buong balde ng ice cream. Masyadong mainit ito at natunaw. Oh, aray. Hindi ko man lang ito maisubo. Masyadong mainit. Ano ang gagawin ko ngayon? Tama, ang aking hiningang yelo ang magliligtas sa sitwasyon. Magagamit ko ito para i-freeze ang ice cream na ito. Tingnan mo, ngayon ay pwede ko nang dilaan ang ice cream na ito ng payapa. Mukha pa itong malamig. Oh! Oo! Kaya mo yan, girl? Ano? Hoy, buksan mo sa'yo! Wow, gusto ko ng marshmallows. Tingnan natin kung gaano kasarap ang mga ito. Oh, frozen sila. Pero ayos lang, i-defrost ko sila agad. Ngayon, ibang usapan na yan. Masisiyahan ako. Ang sarap! Oo, ang galing. Sumasangayon ako. Oo, nanalo ako. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng takip ko. Ano ba yan? Mukhang dati itong lollipop pero natunaw na. Pero ayos lang, alam ko kung paano ito ayusin. Tada, ilang minuto lang at pwede nang ma-enjoy ang lollipop. Sarap, ganda. Grabe! Paano naman ako? Wow, isang buong balde ng popcorn. Iyan ang swerte. Hintayin, ano? Oo. Ibig kong sabihin, hindi. Ang dami kong popcorn pero hindi ko ito ma-enjoy. Lahat ng piraso ay magkadikit. Naka-freeze sila. Teka, gawin natin ito. Oo. Ang ganda ng hininga. Oh, ngayon ay basang-basa na sa tubig. Oh, imposible ito. Hindi ito ang araw mo. Tingnan natin yan. Patutuyuin ko agad ang bundok ng popcorn na ito. Siguradong malakas ako para dyan. Astig. Baka gusto mong tumingin pababa paminsan-minsan. Ang popcorn mo ay naging tumpok ng maliliit na uling. Oh, ano? Oh, talagang hindi ito ang araw ko? Mary, ikaw ang may alam. Hoy, ako ang mauuna ngayon. Astig. Sa wakas magkakaroon na ako ng tamang tanghalian. Oh, anong klasing biro ito? Oh, hindi ko man lang makain itong ice noodles. Oh, baka pwede mo itong kainin na parang ice cream. Susubukan ko. Oh, hindi. Nakalimutan ko na masama sa atin ang dumikit ang dila sa yelo. Oh, Jane, bingo. May plano ako. Relax, sapat na ang gamitin ang aking mga kapangyarihan. At ngayon, ang natirang noodles ay maaring initin muli.
Hindi pala magandang ideya ang kainin ito na parang ice cream. At ngayon, makakakain na tayo ng tanghalian o gusto ko rin ng kaunti. Oh, oo, kamangha-mangha. Lumayaw ka. Hindi mo pa naangat ang takip mo. Oras na. Para dyan. Tsokolate. Natunaw siguro dahil sobrang lambot ng tsokolate, pero ayos lang. Masarap din naman ang likidong tsokolate, kaya pwede pa rin itong ma-enjoy ng payapa. Astig! Gamit ang aking mga kapangyarihan, kaya ko ring gawing solid ang likidong tsokolate at gawing kahit anong hugis na gusto ko. Wow, ang ganda? Siyempre maganda. At ang pinakamahalaga, masarap. Natutunaw ang tsokolate sa iyong bibig. Buti na lang hindi ito nasa pakete. Nako, oops! Pasensya na. Yay! Jane, ano yan sa ulo mo? Gusto ko lang talagang mauna. Yay! Masarap na naman ito. Mukhang karaniwang cupcake. Pwede natin itong kainin. Aray! Masakit siguro yan. Hindi maganda ang pakiramdam. Pero may naisip ako, sapat na. Ang dilaan nito, masarap! Swerte ko. Mayroon akong waffles at mainit pa sila. Ibig sabihin sariwa sila. Ang galing! Aray! Napaso ako. Masyadong mainit sila. Oops! Aray! Parang nasusunog ang bibig ko. Anong gagawin natin, Mary? Tutulungan kita. Maraming salamat. Astig. Ang sarap. Sige. Wow, gustong-gusto ko ang Chupa Chip Soda. Yay! Mayroon akong marmalade na mata. Gustong-gusto ko rin ang mga yon. Pero ako ang mauuna. Kailangan ng inumin pagkatapos ng mabigat na tanghalian. Aray! Masyadong mainit yon. Kung nagmamadali ka, napapatawa mo ang mga tao. Pero kaya kong kainin ang aking marmalade na mata? Ay naku, nabasag. Siguro hindi naman masama yon. Jane, bibigyan kita ng kalahating mata at may utang ka sa aking soda. Sige, meron din ako magkaparehong baso. Ibuhos natin ang mainit kong chip at chip soda dyan at pagkatapos ay ihulog ang jelly ice sa loob. Sigurado akong magiging masarap ito o hindi, syempre. At ang ating mga mata. Sige, subukan natin. Ang sarap. At ngayon ang mata? Ang galing! Ang galing! Ang sarap talaga. At nagkaroon ka ng cool na ideya sa mga tasa kong marmalade. Magandang paraan para tapusin ang round. Hindi ko alam na marmalade pala sila. Kailangan nating ubusin ito. Ang galing! Isa? Dalawa? Tatlo? Woohoo! Gummy bears! Ang galing! Aray, pero hindi ko mahawakan ang akin. Masyadong mainit. Mainit. At ang bear ko naman, dapat malamig. Nagyelo ito. Pero sa tingin ko, hindi yun makakapigil sa akin. Sa totoo lang! Makakapigil nga! Kailangan kong ipukpok ito sa mesa. Dahan-dahan! Chicken! Hintay! Huwag mong gawin yan! Matatapon mo ang teddy bear ko! Hindi ko sinasadyang matapon ito. Pasensya na! Teka, may kapangyarihan ako. Salamat dito. Gagawin kong masarap na jelly bear ang frozen bear. Heto na. Magandang ideya yan. Ibig sabihin, pwede kong i-freeze ang teddy bear ko sa ibang paraan. Tapos na. Sa totoo lang, sumobra rin ako. Mukhang kailangan nating matutunan kung paano mas mahusay na kontrolin ang ating mga kapangyarihan. Bingo! Ibigay mo sa akin ang iyong kamay at ilagay natin ang mga oso ng magkasama. Sa tingin ko, mahusay tayong magkasama. Sige, subukan natin. Tapos na. Ngayon pwede na nating i-enjoy ito. Yeehaw! Hindi ko matatanggihan ang gummy bear. Ang bilis niyan. Ano pa ang hinihintay ko? Panahon na para kainin ko rin ang gummy bear. Astig!
Oo, mga jigyang chefs, oras na para simulan natin ang ating hamon. Gusto kong ipatikim ninyo sa akin ang masarap na mga burger sa unang round. Hoy! Madali lang. Ako ang pinakamahusay sa pagluluto ng mga burger. At sigurado akong kailangan mong magsimula sa pag-toast ng mga buns. Kung gagamitin mo ang binili, syempre. Pero ang tunay na chef ay dapat marunong magluto ng buns sa kanilang sarili. Mabilis lang itong gawin, pero mas magiging masarap ang burger. Ganyan lang, ang galing. Oh, ang daming murang pasiksa. Ngayon, tingnan natin kung magyayabang ka pa rin kapag naging itim ang mga buns mo sa isang saglit. Emma, ano ang nandyan? Walang kahit ano dyan. Bakit mo ako inaabala? Tumigil ka. Ano ito? Bakit ang itim ng tinapay ko? Parang tinta ng pusit. Sige, ito ay isang napakagandang ideya. Mas astig ang itim na tinapay. Panahon na para ilagay ang mga magiging buns sa oven para maluto. Maring ko malikay tayo di palaman dahil yung pangunahing bagay sa isang burger ay masarap na mga patty at cheesy ang akin. Ano kaya ang masastig? Madali lang! Ang seafood burger ay hindi matatalo. Ito ay inihahain lamang sa mga pinakamagandang mamahaling restaurant. Nakakita ka na ba ng patties na gawa sa hipon at crab sticks? Lulutuin ko na ito ngayon. Opa? Ilalagay ito sa lata ng ganyan lang. Sobra na yan. Mas gusto ng mga tao ang mga klasikong burger. Halimbawa, tulad ng halos, natapos ko na. Kailangan na lang buuin. Tingnan mo kung gaano kalaki at nakakatakam ito. Ang iyong burger ay magiging maputla pagkatapos kong lutuin ang akin. Ang akin ay magkakaroon ng napaka-hindi pangkaraniwang sarsa na may abukado, kataas ng limon, at mga pampalasa. Kailangan lang itong haluing mabuti sa blender at pagkatapos ay maipagsasama ko na ang aking obra maestra. Ang galing! Yan na yon. Samantha, tiyak na ang pagkatalo mo. Tingnan natin yan. Jane, piliin mo ang panalo. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Siguro dito. Oh, gustong-gusto ko itong klasikong burger. Napakasarap talaga. Panahon na para lumipat sa uso na black burger. Mayroon pang espesyal na guwantes para dito. Tingnan natin kung gaano ito kasarap. Nakakadiri. Hindi ko matiis ang pagkain dagat at abukado. Mas gusto ko ang burger ni Samantha. Oh, kasi mas masarap ito. Ano ang lulutuin natin sa ikalawang round? Gusto ko ng steak, makatas at masarap. Madali lang. Love the woman's doing hambali sa aking steak. Well, oras na para magsimula. Bakit hindi gumawa ng butter sauce? Hindi ko alam kung para saan ang mga paghahandang iyon. Ang magandang steak ay steak na niluto ng mga profesional. Yun lang. Bilin mo ako. Hindi, nakaka-boring magluto sa kawali. Ang homemade na grill ay ibang usapan. Oh, kalokohan! Kahit sa karaniwang kawali, makakapagluto ka ng napakasarap na karne. Kahit apoy ay pwedeng gamitin. Degrees, pero ang inhauled steak ay maging mas makatas at mas masarap. Obvious naman. At hindi. Well, oras na para sa lihim na sangkap. Ang tunay na sarsa ng steak ay ginagawa batay sa pulot, mustasa at katas ng lemon. Walang sarsa na mas bagay sa karne. Sigurado akong matutuwa si Jane. Aztec, hilapasam and perishing pre-made gong butter sauce, arara buns, and use kamatis and irang singing time. Jane, oras na para subukan. Siguradong sigurado. Sa pagkakataong ito, sisimulan ko sa steak na niluto ni Emma. Tingnan natin kung gaano ito kasarap. Amoy pa lang, nakakatakam na. Hindi ka panipaniwalang masarap, kaya pwede kong tikman ang steak mo na may sauce. Emma, ang galing mo! Talagang napakasarap! Ngayon, oras na para suriin ang steak ni Samantha. Hindi naman masama ang amoy.
talagang napakasarap. Ang pinakamahusay na steak na natikman ko. Samantha, panalo ka na naman. Siyempre, magaling akong magluto. Araduras Kemperta bagong hamon. Yung fangkaratan gusto ko rin more roll. I-welcome ang more improvisasyon. Madali lang. Alam mo ba kung gaano karaming rolls na ang nagawa ko? Ang dami. Ang yung suri-shuri sa pagluluto ng kanin. Bakit? Sige. At pagkatapos, magkakaroon ng pipino na hihiwain ko ng mahahabang hiwa. Handa na ang kanin. Pupunta rin ako sa pipino. Sigurado yan. Tingnan lang natin kung ano ang gagawin mo kapag biglang naglaho ang iyong kanin. Hindi niya napapansin ang kahit ano. Nasaan ang aking kanin? Samantha, nakita mo ba ito? Ginagawa ko ang isda sa lahat ng oras na ito. Oh, kailangan nating hanapin ito. Naisip ko ang isang talagang kamangha-manghang ideya. Bakit hindi ako gumawa ng mga roll sa estilong Ruso? Para magawa ito, kailangan kong masahin ang halo ng pancake. Sa tingin ko, magugustuhan ni Jane ang aking eksperimento. Ganyan lang. Handa na ang halo at ibinubuhos namin ito sa kawali. Oh, ang galing. Ngayon, pancakes, meron kang kakaibang mga roll. Heto, gagawin ko ang lahat ayon sa recipe. Ang pangunahing bagay ay huwag kalimutan ang mga nori sheet. Meron pang espesyal na roll mat. Sa tulong nito, bibigyan ko ng tamang anyo ang mga roll. At pagkatapos ay maaari kang magdagdag ng isda. Well, ang masarap kong mga roll ay handa na. Kailangan na lang magdagdag ng kaunting wasabi at atsarang luya. Astig, pero mas magiging original ang mga roll ko. Ito ay magiging roll na may saging at jam. Sino ang tatanggi sa ganitong putahe? Wala, lahat ay mahilig sa matatamis. Bukod pa rito, bubuhusan ko ito ng strawberry syrup. Tingnan natin kung kaninong rolls ang mas magugustuhan ni Jane. Sa pamamagitan ng paraan, oras na para malaman. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Marahil ang mga klasikong roll mula kay Samantha ang mauna. Hindi masama, pero may kulang. Nakakain na ako ng mas masarap pa. Tingnan natin kung ano ang inihanda ni Emma. Hindi pa ako nakakita ng matamis na rolls dati. Napakasarap nito. Binabati kita, Emma. Sa wakas, ang tagal kong hinintay ang tagumpay na ito. Hindi at siranong. Gawin ni Lola ang lahat para sa'yo. Madali lang. Wow, Lola. Kailan ka nagkaroon ng oras para masahin na ang masa? Dumarating ang karanasan sa mga taong matagal nang nagpa-practice. Mayroon akong espesyal na mold para putulin sila mula sa masa. At para sa pagprito, maglalagay ako ng mas maraming langis para lumabas na makatas sa loob at malutong sa labas ang donut. Iniisip ko kung magagawa ko rin ito. Ano ba ang komplikado dito? Kumuha ka ng hulmahan at gupitin ang masa. Naku, anak, mag-iingat ka. Natatakot ang lola mo. Kailangan mo bang kunin ang langis, tama? At tandaan na kailangan kong magbuhos pa. Dahil marami na akong nabuhos, kailangan nating buksan ang apoy. Gagawa ako ng mahusay na donuts. Tara na! Oh, anong nangyayari? Oh, tulungan niyo ako! Grabe ang usok! Ang kusinang ito ay hindi lugar. Halos dose na ako at kaya kong hawakan ang usok. Heto, kunin mo. Ayan na. Oh, kailangan kong patayin ito. Sa tingin ko ayos lang ito, pero kung ano ang nangyari sa mga donut ko, hindi ito maganda. Kailangan nating itapon ang mga ito. Oh, ano ang komplikado dito? Hindi ko maintindihan. Ihanda mo na ang lahat. Masarap ang donuts, Robbie. At bilang palaman, magdadagdag ako ng sarsa ng strawberry at ngayon kailangan nating isawsaw ang donut sa icing. Naghanda na ako nito ng maaga at ngayon ang huling mga detalye. Lumabas itong maayos. Hindi magagawa ni Lola na kasing ganda, pero sino ang nagsabi na hindi magtatagumpay si Lola? Alam ko ang sikreto ng masarap na donut. Asukal na pulpos ito. Ano ang gagawin ko? At wala nang ibang produkto maliban sa keso na ito? Mukhang may magandang ideya ako. Ang keso ay parang hibla rin katulad ng masa, kaya gagawa ako ng cheese donuts mula rito. Ayan na, magdagdag ako ng konting dinurog na chips, kuha na ng chips. Ha! Anong nangyayari? Lintik pa ito? Hindi, apo mo lang ang nagloloko.
Kumalma ka! Hindi ako nagloloko. Nagluluto ako para sa Baby Gloria. Kaya, pwede ko nang iikot ang donut dito. Mukhang maganda ito, pero parang may kulang. Alam ko na! Para maging mas masarap ang donut, kailangan mo itong iprito ng maayos. At mas mabuti na doon mismo sa kalan ng walang kawali dahil mas masaya iyon. Jane, hanggang saan mo kayang magpakasasa? Aling putahe kaya ang mananalo sa unang round? Siguro ang homemade donuts mula kay Lola? Or donuts at frosting mula sa chef? O marahil ang cheese tray mula kay Ate Jane? Namamangha ang mga mata ko. Ang gandang mga kulay rosas na donut. Oh, masarap! May paborito kong palaman na strawberry. Mukha silang normal. At ang lasa? Regular din. Hindi ako na-impress. Wow! Ang kakaibang donut! Kailangan natin subukan ito. Ang keso na ito, humahaba at natutunaw sa iyong bibig. Napakaganda, pero alin ang dapat kong piliin? Sige, pag-isipan natin. Okay, strawberry donuts. Kumuha ka ng isa. At ngayon, gusto kong kumain ng salad. Gusto mo ng salad? Caesar salad ito, ang pinakasikat na salad. Kaya kong gawin yan. Ngayon, hihiwain ko ang lahat sa maliliit na piraso. Oh, nako. Tumigil ka sa pag-asta ng ganyan, iha. Sa kusina, kailangan maging maingat, lalo na kapag may hawak na kutsilyo. Kailangan maingat na hiwain ang mga gulay at maayos na ayusin. At ang manok? Masarap na manok. Kailangan natin itong idagdag sa mga gulay. Hindi ko sasabihin yan. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano gumawa ng magandang self-serving. At para dito, ilalagay ko ang isang bungkos ng gulay sa blender. Ngayon, magdadagdag ako ng kaunting tubig at haluin natin ito. Green porridge? Hindi ito porridge, Jane. Ito ay Thai cuisine. Ang nagresultang halo ay dapat agad palamigin para maging jelly at ilagay ito sa plato. Gawin natin. Wow! Nakaka-interest yan. Oo, ma'am. Pero ngayon, pwede mo nang idagdag ang mga gulay sa ulam at hiwain ang breast fillet. Pero hindi lang iyon. Isang maliit na bote ng langis. Kasi, ang kagandahan ay nasa mga detalye. Oh, sino ang sumisira sa ulam ko? Sirain ang isang ulam gamit... Sinabi mo? Tama, Jane? Lola, pero paano naman ako? Wala akong oras para hiwain ng mga gulay. Jane, nanggugulo anong ka na naman. katakutan? Para itong bundok ng mga tira-tira. Para itong punto ng digital na Hindi sila pagkamatay. nananalo. Kailangan nating makaisip ng paraan. Gagawa ko ng salad, Gloria. At hindi mo kailangan maggupit ng kahit ano. Sapat na ang pagdurog nito sa maliliit na piraso. At jelly ice at marshmallows. Gusto kong magdagdag ng mas maraming marshmallows. Yun na. Oh, ang gaganda at ang sarap ng mga putahe na nagawa ng ating mga kalahok. Pero magugustuhan kaya ito ni Gloria? Malalaman natin ngayon. At sisimulan ko sa... itong berdeng jelly na ito. Nakakatawa. Susubukan ko ito. Anong gulo? Hindi, ayaw ko itong salad. At itong salad ay mukhang normal. Simpleng salad, simpleng lasa. Walang espesyal. Okay, magpatuloy na tayo. Wow, ang galing! Isang marmalade gum jelly salad ito. Ang sarap. Talagang gusto ko ito? Pinipili ko ito bilang panalo. Oo, gusto ko ito. Yehey! Alam ko na. Gloria, Bigyan mo ako ng hawak high ka na. five. Halimbawa, Gusto kong kumain ng pritong itlog. let's play mo simple pa. Kato ni Lola. Kahit ang kapatid mong babae ay kaya itong Ilagay gawin. ang mantikilya at painitin ng kawali. Lola, bigyan mo rin ako? Magiging boring ito? Bakit konti lang ang lumalabas na langis? Yayanigin ko ang bote? Hindi, sa tingin ko nabasag ko ito. Oh, Jane. Wag! Sige, Lola, pwede nang magsimula sa pagluluto. Magbabasag ako ng 2 itlog ng ganito at babasagin ko na. Ay, ang gulo ko talaga. Wala nang nagluluto ng itlog ng ganito. Ganito ang gagawin ko. Una, iinitin ko ang cream. Magdadagdag ako ng balat ng kahel, isang sikretong sangkap para dito. Sa tulong nito, magiging katulad ng mga nasa pinakamahusay na mga restaurant ng putahe. At ngayon, hihiwain ko ang mga peaches at ilalagay ang espesyal na sangkap ng molecular cuisine sa kanila. Panahon na para lumikha ng ilang mahikang pangkusina at magprito ng molecular na itlog. Ibuhos natin ito sa kawali. At ayan na. Wow, nakita ko ito sa YouTube. Sakit, mag-ingat ka. Ang
itlog ko! Lahat ay nasa apoy! Anong bangungot? Oo, hindi mananatili sa bahay buong araw si Baby Gutom na Gloria. rin ako. Napaka-appetizing ng mga itlog ni Lola. Oh, Jane, wala kang tsansa sa round na ito. At magugustuhan kaya ni Baby Gloria ang molecular cuisine. Saan ako magsisimula? Hindi sa ngayon. Oh, James! Gusto kong subukan ito. Oh, hindi masama. At ano ito? Gusto kong subukan. Kakaibang mga itlog. Wow. Matamis ito! Ang sarap! Gusto ko ito! Pinipili ko ito? Alam ko na yan! Lola, tara na! Gusto kong kumain ng sandwich. Oh! Maghintay ka. Siyempre, mahal. Ikinalulugod kong magluto. Isang sandwich ay madali. Lagi akong kumakain ng toast na may Nutella. Pero sa pagkakataong ito, gagawa ako ng mas maganda. Magdadagdag ako ng higit pang toppings. Ang paborito kong marshmallows, strawberry chocolate bars, at sweet and sour marmalade tongues. Pagkasarap ng kinalabasan. Pero parang may kulang pa sa sandwich na ito. Oo, matamis na gel at maasim na fizzy na candy. Anong gandang ideya ang naisip ko? Orihinal, pero sa tingin ko'y mas mabuti na sumunod sa tradisyonal na resipe. Mustasa, ham, keso, dahon ng litsugas. Pagsamahin ang lahat at ngayon ay maaari mo nang iprito ang sandwich hanggang maging malutong ang magkabilang panig. Di, Lola. Iprito muna ng malalim. Pagkatapos ay idagdag ang halaman. Hindi dapat mahirap isipin kung Ayos gaano siya. nagugutom ang... At ngayon, ang pangunahing masarap na dulce ay mga suso. Ano? Mga suso? Ang baho. Anong amoy? Amoy, Paris. At ngayon, maaari mo na itong ilagay sa plato. Magdadagdag ako ng seafood. Mahusay. At sa wakas, magdadagdag ako ng keso na may amag. Nahihilo na si Lola. Wow! Ito ay isang obra maestra sa pagluluto. Hindi ka panipaniwala. Nalampasan ko ang aking sarili. Kukuha rin ako ng magandang sandwich. Oh, natunaw ang tsokolate, pero alam ko ang pwedeng gawin. Kailangan nating kumuha ng mangkok ng tubig at idagdag pa ito. make it slice no At or ngayon, ang chocolate. So ay magyayelo sa Cookies. anumang... Nakita ko ang life hack na ito sa TikTok. gawin natin ito. Iba't ibang kalahok at iba't ibang mga sandwich. Ano ang pipiliin ni Gloria? Wow! Anong cute na maliit na busina? Anong klaseng sandwich ito? Nako! Ang sama ng lasa! Ay, mga pako ito! Sino ang nag-isip na ilagay iyon? Apakaganda ng sandwich na ito! Isang kahangahangang pusong tsokolate. Ang sarap! Gusto ko ang matamis na sandwich. Mukhang ordinaryo lang itong sandwich. Subukan natin. Oh, ang sarap! Mas maganda ito kaysa sa lahat. Pinipili ko ito bilang panalo. Oh, si Lola ang nagluto nito.